Subalit sa kabila nito, nagsalita po ang ating mahal na Secretary John Vic na ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. I would like Secretary to answer that. Anyo, Secretary Gibo Chodoro, at ang pinangalan, ang Chief PNP, General Marbil. Parang apat yung pinangalanan sa isang interview ng ating Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, you're recognized. The question was, who planned this? I did not state in any way who planned it. The meeting was of executive privilege. It is a conversation between the president and the ones I mentioned. There was. So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? They Ang asked me- pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan, ang siyang nagplano. Ma'am, we're already invoking namin. executive privilege in this matter. Yes. We're invoking executive privilege in Yes, this. that's already- fine, but it's yes. in the interview and it's Yes, ma'am. public. It goes as far as the interview, ma'am. Yes, ma'am. That's Yes, I'd like to understand. I think your brother was I trying to did not explain state in any what he way. said in the interview, and I'm happy They to asked hear me it. if I planned it. I said it was not me. There were other people in the room, but we did not discuss any plans of any arrest. Saan ang galing yung mga pangalan na ito? Ma'am, that again is executive privilege. Ma'am, let Pero me explain, ma'am. nandun- Let me nandun explain sa first, ma'am. interview po eh. Yes, yes, Ang ma'am. liwanag Let eh. me explain first, ma'am. We were discussing rumors of an impending arrival based Parang hindi yung on ganun ang dating sa amin eh. Ang that pagkaintindi is namin, the apat whole na truth, nagplano. ma'am. That is we were discussing rumors. Go ahead, ma'am. Patugtog na lang natin para maintindihan ha. What was and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. It was a group effort. Secretary Chidoro was there, Secretary Anyo was there too, and the President and I. So, hindi naman ako. Ako lang ang I natira. stand by that, ma'am. Last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary Chidoro was working out of his office. Eh, napakaliwanag po ng sinabi Yes, ma'am. ninyo. Wala Secretary namang Anyo, of mapakiyaw-kiyaw course, dun is sa Special sinabi. Police Intelligence. Yes, ma'am. Patayin na muna natin. Pakaliwanag naman ang sabi ninyo, hindi ako mag-isa kahit ako ang kasama ng presidente nung nagsalita Yes, ma'am. sa presscon, hindi ako mag-isa ang nagplano. Isang grupo kami. Tapos pinangalanan mo. No, ma'am. Eh sinabi ninyo eh. I state, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, Walang executive privilege kasi binunyag na I ninyo sa must TV. state it very clear, as I stated very clear, that there was no mastermind. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong, and it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was no grupo. planning, ma'am. Pero yun ang sabi eh. I said, hindi ako nagplano. Marami May kaming- isang grupo na Ang nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am, and that was all. Rumor lang yon. Yes, ma'am. Group effort ang sabi mo eh. Ang tanong niya kung ikaw ang nagplano, tapos sabi mo, There was no hindi, planning, group ma'am. effort. There was no planning, ma'am. Anong Earlier- in-effort ng group Ma'am, kapag hindi let plano? me make I think that we're intruding into executive privilege already, ma'am. I think that we please No, I'm respect just our. asking him to explain the media. Yes, ma'am. But Yes, it's already I'm a very thin confining- dividing line between what transpires in a room between cabinet members I will- and a media statement. But there's a very thin dividing line, ma'am. Understood. I hope that we can respect executive privilege. Understood, and the Senate and the Secretary Chodoro is fully aware. Every time there's a need to recess to executive session, I'm happy to do so, and I will do so when necessary. Pero ngayon, sinabi kasi sa TV, paliwanag naman ninyo sa atin kung ano ibig sabihin. Kasi ang sinabi, hindi ako mag-isa na nagplano, may grupo kami. They asked me if I had planned it. Sabi ko, I did not. I did not plan it. I said we were there, and not to skirt, ma'am, executive privilege. It was mainly because of the statements of the former president in Hong Kong that he said, in his words, ma'am, in Hong Kong, that, I think you have a clip, he said that, ang reading ko ay may ICC warrant of arrest na. That was the best of my recollection, ma'am. So anong pinag-group effortan?
Anong diniscuss the ng rumor, ma'am. grupo na That, again, ma'am, pinangalanan nyo? as far as I will invoke in executive privilege, there was no, you cannot plan on a rumor, ma'am. Kaya nagtataka So, ako, again, bakit ma'am, group effort? Chismis lang naman yun. Chismis nga. Ayun Yun na nga nga, yun. kung chismis, bakit mag-group effort pa? Tapos pinangalanan mo Ma'am, pa lahat na maraming nagpag-group marites sa effort. mundo to, ma'am. It Dabis naman yung marites, dami-daming It marites was a sa amin. discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. Nakakatuwa lang dahil chismis lang pala eh. Bakit sesentensyahan yung tao sa base ng chismis? It was a discussion of a rumor based on the statement of the president in Hong Kong. So you deny that you're part and parcel of the planning and that the other persons you named, hindi rin sila kasali dun sa pagpaplano? Again, ma'am, we were discussing the statement of the former president while he was in Hong Kong, that he said that he said, in his words, ang reading ko ay may warrant of arrest na ako. So that was the only basis of the conversation, ma'am. So ito yung group effort ninyo. Yes, ma'am. Pinagtulong-tulungan ninyo yung isang bahagyang chismis. It was, ma'am, all of that is, again, the statement of the former president, not ours. Okay, so walang kinalaman to. Pero para lamang sa kaprasong chismis, magtitipon-tipon pa yung mga sekretary ng kabinete. Nakakatuwa naman. Call it what you may, ma'am. Walang magawa. Opo. Anyway, nabanggit na paulit-ulit itong Interpol, ano? At nabanggit na ng SOJ. At Ma'am, alam naman natin. ma'am, Yes if po. I may, since Yes, our Secretary name Chodoro, was, please. O kasi kasali kayo eh. alluded to, the Department of National Defense and the Armed Forces of the Philippines has no law enforcement mandate. Our sole mandate is to give support to the Philippine National Police when it is asked for. And therefore, such ends our jurisdiction. The operation is clearly a law enforcement one, and the Philippine National Police has the power to ask the armed forces to assist. And that is the extent of the participation of my department and the armed forces of the Philippines. And all other matters in supporting the Philippine National Police are covered by operational security. Tama po. Kaya hindi talaga chismis lang to. Meron talagang natanggap. At sinabi rin sa isang interview, alas 3 ng umaga, natanggap na yung notice of arrest nung Martes, March 11. Sinabi naman ni Secretary Remulla na si PNP General Marbil nakatanggap ng notice of arrest warrant alas 3 ng umaga ng Martes at sinabihan ang Pangulo ng alas 6. Nabasa niya na nga sa alas 6 ng umaga. I So stand by ibig that, sabihin, hindi po chismis to. Meron ng notice of arrest warrant. You're Totoo na talking siya. about two different days, ma'am. Okay. March 10. Sige, clarify was- po ninyo March para 10 maintindihan namin. was conjecture. March 10, was chismis pa lang conjecture. yon. Yes, ma'am. Dala nung salita galing sa Hong Kong. Yes, ma'am. Okay. March Tapos, 11 was a formalized transmission Okay. by the ICC towards Interpol. And that was the first knowledge that this administration had of the presence of a action by the ICC directed towards Interpol. And that was the only formal knowledge that we had. So, andun lang. So, ang ibig sabihin, ang gobyerno hindi tumulong sa ICC sa application ng warrant. Nagulat kayo na dumating na lang yung dokumento. Yes, ma'am. Wala kayong kaalam-alam or None, ma'am. paghihingi. None whatsoever, ma'am. None whatsoever. Ganon din yung SOJ, pati yung SND. Wala kayong balita, wala kayong hinikayat, wala kayong pakikiusap na ilabas na yan sa lalong madaling panahon. Wala po ako rito noon eh. Nasa Vienna po ako. Ma-attend po ako ng United Nations meeting sa drugs and crime, Yung- UNODC. Yung March 10 o yung 11 po? Parehong araw po, wala po ako rito. Ngunit nakikipag-usap ako sa telepono na tinatanong ko yung nangyayari dito sapagkat ang Department of Justice ay involved syempre sa bawat proseso. At kinakausap ko po yung mga pwede kong kausapin tungkol dito.
Alright, magandang umaga po mga kababayan at welcome po ulit dito sa ating channel. At ngayong araw po na to ay tayo po ay magre-react sa video clip ni Senator Amy Marcos, no, na nagkaroon po ng Senate hearing ngayong araw. Ito po yung tinatawag nating Senate Committee on Foreign Relations. So ngayong araw po yan. Ang layunin po netong hearing na to ay imbestigahan po yung pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kaugnayan po dun sa warrant mula sa International Criminal Court or ICC. So, ayan, di umano tatalakayin dito ang legalidad ng proseso at ang papel ng mga ahensya ng gobyerno sa insidenteng ito. So, para sa atin mga kababayan, para sa akin especially, mahalaga talaga yung ganitong investigasyon dahil marami po ang mga kababayan natin ang humihingi po ng konkretong sagot at totoong sagot, no? Dahil dito nga sa pag-iimbestiga ay makikita natin o matitiyak natin yung legalidad. 'Di ba? Kailangan itong imbestigan upang matiyak na ang proseso ng pagkakaaresto ay naaayon sa batas. Mahalaga ang transparency sa ganitong sitwasyon lalo na sangkot ang isang dating Pangulo. Syempre hindi lang naman ordinaryong tao lang yan dahil malaki din naman yung naging papel niyan sa ating bansa. At marami din talaga ang hindi natin mawawala, hindi mawawala sa atin na napakalaking bagay din ni dating Pangulong Duterte kung bakit bumaba po yung crime rates dito po sa Pilipinas at marami po ang magpapatotoo niyan, okay? So, isa na din dito yung pagprotekta sa karapatang pantao, okay? Kahit hindi na siya Pangulo, kahit wala na siyang katungkulan sa gobyerno, ang anumang aksyon na nagmumula sa desisyon ng isang international body tulad ng ICC ay maaaring magdulot ng tanong ukol sa karapatang pantao ng isang individual. So, ang investigasyon ay isang hakbang upang masuri kung mayroon bang nilabag na karapatan. So marami kasing mga espekulasyon, maraming mga lumalabas sa internet na hindi nga naibigay yung karapatan ni dating Pangulong Duterte. So marami kasing naglipa na ngayon sa internet, sa social media na na-deprive yung kanyang karapatan. So kaya ito yung pag-iimbestiga para malaman natin kung na-deprive nga ba o naibigay naman yung karapatan ni Tatay Digong. So ang implikasyon nito, no, ang insidente ay maaaring may epekto sa relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa at international organization. Kaya mahalagang pag-aralan upang maunawaan natin, no, yung mas malawak pang magiging epekto nito. Kasi hindi lang naman dito sa Pilipinas natin dahil pinapanood po tayo worldwide. And most importantly mga kababayan, yung pagbibigay ng kaliwanagan sa publiko. Dahil ang publiko ay may karapatang malaman ang punot dulo ng kaso, lalo na't nagkakaroon ng samot-saring opinyon ukol dito. Ang investigasyon ay magbibigay po ng pagkakataon upang maipakita po yung katotohanan. No? Kaya nandito po ngayon si Senator Amy Marcos para tanungin, no, yung mga ahensya ng gobyerno na involved po dito sa pagkakaaresto ni dating Pangulong Duterte dahil ano na po nakakaalarma na din dahil kaliwat kanan na po sa ibang panig ng mundo, especially dito sa Pilipinas, yung rally, although wala namang balita na naging marahas, ito naman ay naging maayos naman, tahimik naman. So, ito yung ilang mga dapat tutukan din ng ating gobyerno, no? Yung bigyan ng assurance, bigyan ng konkretong sagot at malinaw na sagot para hindi nagkakagulo, walang ano ba sa isip na mahirap mag-isip kasi ng parang dehado yung isa. Parang alam nyo yun, di ba? Para sa mga ordinaryong tao. So, kailangan transparent po at accountable dahil syempre bilang isang mamamayang Pilipino ay kailangan din naman natin na makialam, magsalita kung tayo ay may nakikita. Pero again, dapat sa ating magsasalita, nandiyan yung ating pagpipigil din yung below the belt, wag magmumura, wag magbabastusan. Ipakita lang natin kung ano yung ating opinion at ano ba yung ating saloobin dahil nasa bansa naman tayo na may demokrasya, may freedom of express, 'di ba? So express lang natin 'yan, pero may limitasyon po 'yan kasi at the end of the day, lagi nating isipin na tayo po ay Pilipino at
magkakaano tayo, magkakalahi tayo, hindi tayo dapat na nagsisiraan, nagbabangayan. Sana nga ay maayos na to at matapos na to at mabigyan ng kaliwanagan no ang pagkakaresto po ng dating Pangulong Duterte dahil bilang isang anak din no, masakit din naman yung ganito ang gawin sa tatay nyo na parang all of the sudden bigla na lang tatangayin ng ganun-ganun na lamang. No, tas yung may narinig pa ako sa isang clip na wala daw dalang brief, walang dalang t-shirt or damit si Pangulong Duterte at humihingi nga siya ng time para makauwi sa bahay at makapag-empake man lang no, ng kanyang mga dadalhin gamit. Pero hindi nga ata siya napagbigyan, kaya ayun. So parang mabigat sa pakiramdam, no? Ayun mga kababayan, ano yung komento nyo dito about dito sa inyong napanood? Short clip lang to ha. Panoodin nyo po sa Senate hearing sa Senate of the Philippines, yung kabuoang hearing na pinangunahan po ni Senator Amy Marcos. So muli, maraming salamat mga kababayan at comment down below kung ano yung opinion nyo dito sa inyong narinig na hearing. God bless po.